Mahalagang tanong ang iyong mga itinanong. Lahat tungkol sa banal na espiritu, santong espiritu ay iisa at pareho lang silang tinutukoy. Narito ang malinaw, detalyado at sunod-sunod na paliwanag sa bawat tanong mo gamit ang turo ng Biblia. Sino ang banal na espiritu? Sino ang santong espiritu? Pareho lang sila. Ang santong espiritu ay katumbas ng banal na espiritu. Galing sa salitang santo, banal. Sino siya? Siya ang ikatlong persona ng banal na santatlo. Sa kama ng Diyos Ama at ng Diyos Anak na si Hesu Kristo. Tunay na Diyos, kapantay ng Ama at ng Anak. May sarili siyang isip, damdamin at kalooban. Hindi lang basta lakas o enerhiya, kundi taong espiritu na nakakakilala, nakakaramdam, nakakausap at kumikilos. Sa Biblia, tinatawag siyang espiritu ng katotohanan, mang-aaliw, tagapayo, paraklito. Ipinadala ni Jesus upang manatili sa atin. Hindi kayo nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Sinabi ni Pedro tungkol sa pagsisinungaling sa banal na espiritu. Patunay na siya ay Diyos. Ano ang layunin purpose ng banal na espiritu sa iyong buhay? Ipinadala siya upang, isa, ipakita sa iyo ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Ipaalam kung ano ang mali at kailangan mong magsisi. Pangalawa, gawing buhay ang iyong espiritu. Dahil tayo ay patay sa kasalanan. Siya ang nagbibigay ng bagong buhay. Ipinanganak na muli upang makilala mo ang Diyos. Pangatlo, manatili sa loob mo bilang tirahan ng Diyos. Hindi ka na nag-iisa. Tatatakan ka niya bilang pagpapatunay na ikaw ay pag-aari ng Diyos at may pangako ng kaligtasan. Apat, turuan ka, gabayan at aliwin. Ipaalala ang salita ng Diyos at ituro ang tamang daan. Panglima, magbigay kapangyarihan upang mabuhay ng mabuti at maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Anong meron sa banal na espiritu? May ganap na pagka-DIOS. Lahat ng katangian ng Ama at ng Anak ay meron din sa Kanya. Walang hanggang buhay, omniscient, makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, mabuti at banal, may kalooban at damdamin, nakakagalit, nasasaktan, nagmamahal. Kaya sinasabi, huwag ninyong pigatiin ang espiritu ng Diyos. May mga KALOOB. Kapag siya ay nasa iyo, ibinibigay niya ang mga kakayahan tulad ng pagtuturo, pagpapayo, paglilingkod, pagpapalakas ng loob, at iba pa, para makatulong sa iba. May kapangyarihan na lumikha at magbago. Noong ginawa ang mundo, siya ay nandoon. At ngayon, siyang nagpapabago sa puso ng tao. Paano kumilos ang Santong Espiritu? Hindi siya tulad ng maingay na bagyo o nakakatakot na puwersa. Madalas ay mahinahon, malumanay, ngunit tiyak, isa. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipinapaliwanag niya ang kahulugan nito at ginagawang malinaw sa iyong isip at puso. Pangalawa, sa iyong konsensya at puso, magbibigay ng kombiksyon, pakiramdam ng mali ito kapag gagawa ka ng masama, at tama ito kapag susunod ka sa Diyos. Pangatlo, sa paggabay, hindi pumipilit. Magpapadala ng tandaan, pagkakaunawaan, o damdamin. Ngunit hindi kukunin ang iyong kalayaan. Ikaw pa rin ang pipili kung susunod o hindi. Pang-apat, sa panalangin. Kapag hindi mo alam ang sasabihin, siya ang tumutulong at nakikipag-usap sa Diyos para sa iyo. Panglima, sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Gumagamit siya ng mga tao at pangyayari upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Ang hangin ay humihihip kung saan ninais niya. At naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ito paroroon. Gayon din ang bawat isa na ipinanganak ng Espiritu. 1:3-8. Paano kumilos ang kapangyarihan ng Santong Espiritu? Ang kapangyarihan niya ay hindi tulad ng kapangyarihan ng mundo, lakas ng katawan o pera. Ito ay kapangyarihang espiritual. Nagpapalakas sa iyong kahinaan, nagbibigay ng tapang, nagtutulak sa pagbabago ng ugali at paglaban sa masasamang ugali. Gumagana kapag ikaw ay sumasang-ayon. Hindi ito gumagana ng sapilitan. Kailangan mong ibigay ang iyong sarili, sumunod at magtiwala upang magamit ito ng lubos. Nagpapakita sa dalawang anyo, panloob na kapangyarihan, pagbabago ng puso, pag-ibig, kapanatagan, pagtitiis. Ito ang tinatawag na bungga ng espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kabaitan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili, kapangyarihan para sa paglilingkod, mga kaloob, tulad ng karunungan, pagpapagaling, mga tanda at himala,
ayon sa kaloob ng Diyos, upang makatulong sa iba. Babaguhin ba ako ng kapangyarihan ng Santong Espiritu? Oo, talagang babaguhin ka. Ito ang pinakamahalagang gawain niya. Pero paano? Hindi bigla ang pagbabago sa isang iglap, kundi proseso. Tulad ng pagtubo ng halaman, araw-araw ay nagbabago ng paunti-unti. Ang pagbabago ay mula sa LOOB. Hindi lang pagbabago ng panlabas na gawi, kundi pagbabago ng PUSO at KALOOBAN. Mula sa pagiging makasarili, maging katulad ni Jesus. Ano ang magbabago? Ang iyong pagtingin sa Diyos, mula sa pagiging malayo, pagiging anak. Ang iyong pagtingin sa Diyos, mula sa pagiging malayo, pagiging anak. Ang iyong ugali, mas maging mapagmahal, mahinahon, mapagpatawad. Kailan ito magiging ganap? Habang dito sa mundo ay patuloy na nagbabago. Sa pagharap sa Diyos, magiging ganap at wala ng kasalanan. Paalala, kung hindi mo isusuko ang iyong sarili at hindi makikipagtulungan, hindi mapipilit ng Diyos ang pagbabago. Ibinigay niya sa iyo ang kalayaang pumili. Ano ang magandang gagawin sa iyo ng kapangyarihan ng Santong Espiritu? Narito ang mga tiyak na kabutihang dulot nito. Una, ililigtas ka at bibigyan ng bagong buhay. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Pangalawa, patatatagin ka sa loob. Kapag may problema, takot o lungkot, magbibigay ng lakas na hindi mo akalaing mayroon ka. Pangatlo, ituturo at ipapaliwanag sa iyo ang katotohanan ng Diyos. Mas mauunawaan mo ang salita niya at ang layunin ng iyong buhay. Apat, iiwan sa iyo ang katiyakan. Alam mong anak ka ng Diyos. Ang Espiritu rin ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Panglima, magbibigay ng lakas upang labanan ang tukso at masasamang ugali. Hindi ka na lamang magtitiis, kundi magtatagumpay. Pang-anim, makikipag-ugnayan sa iyo. Hindi ka na nag-iisa. Siya ang iyong katuwang, kaibigan at tagapayo sa bawat araw. Ano ang mga benepisyo sa iyo ng banal na espiritu? Buod ng lahat ng pakinabang, kaligtasan at pagbabagong buhay, pagpapatawad at paglilinis mula sa kasalanan, katiyakan at kapayapaan ng isip. Alam mong hawak ka ng Diyos. Mayroong pag-asa kahit sa gitna ng pagsubok. Gabay at karunungan. Alam mo ang gagawin kapag nalilito ka. Hindi na maglalakad ng bulag sa buhay. Paglago ng ugali at katangian. Nagiging mas mabuting tao araw-araw. Mas mapagmahal, mapagpasensya, mabait at tapat. Lakas at tapang. Kakayahang harapin ang anumang hamon at maging matapat sa Diyos kahit mahirap. Mga kaloob at kakayahan. Upang makatulong sa iba at magbahagi ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Pangako ng kinabukasan, tatatakan ka bilang pag-aari ng Diyos. Tinitiyak na mayroon kang buhay na walang hanggan sa Kanya. Paano mo matatanggap siya ng lubusan? Una, aminin na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng kaligtasan. Pangalawa, maniwala kay Hesukristo na siya ay namatay at muling nabuhay para sa iyo. Pangatlo, hilingin sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako at punuin mo ako ng iyong banal na espiritu. At ibigay ang iyong sarili upang sumunod sa Kanya. Nais mo bang ipaliwanag ko ng mas malalim ang alinman sa mga puntong ito? O meron ka pang ibang tanong tungkol sa kung paano simulan ang pakikipagkaibigan sa banal na espiritu?